First snowfall experience! Thank you, Lord, for this kind of opportunity. Ganito mga gusto ko, guys. Time check, it's already 10:22. Ayan yung itsura ng Ichiran namin. Guys, we're here sa JR Station. So, ayan guys, sa ABC Mart. Convenience store na lang tayo kumain. Excited na ba kayo makakita ng snow? Yes, ako din. Excited din ako. Ayun. First snowfall experience! Wow! Snow! Ayan, first snowfall experience! Ang saya! Ang saya! Ang saya talaga! Ngayon pa lang na-experience to. Tapos ganun pala talaga yung shape niya. Yung nasa emoji, ito, tulad nito. Ganyan talaga yung shape niya. Ang galing! Ayan o, tika nyo, kitang-kita nyo. Ang galing! Eka, magpipicture na muna ako kasi syempre, first time to, no? Let's go! Ayan guys, first snowfall experience! Woo! Ang lamig, tika nyo. Grabe, talagang ano siya, ganun talaga yung shape niya. Tika. Actually, ganun lang din pala yung lamig niya simula kahapon. Hindi nagbago yung temperature, but at least meron tayong snowfall ngayon. Talaga tumatama sa mukha. Nakakatuwa! Ayan guys, so andito na ako sa labas ng hotel ko tulad na pinakita ko sa inyo kanina. So gusto ko lang mag-formal na clip. So ayan, na-experience ko na ngayon yung snow. Nakakatuwa! And alam nyo, ano lang siya, para lang siyang yellow guys. And hindi ko alam kung healthy kainin yung snow, pero tinikman ko siya. Lasa ko siyang tubig. Ayun, lasa lang siyang normal lang, parang yellow lang. Ganun lang yung feeling niya. And yung lamig kagabi, ganun lang din yung lamig ngayon. Walang pinagbago. So parang ganun lang din. And nag-try ako kanina. Meron na kasi ako dito mga 20 minutes talagang nakababad dito sa mismong snow. Kasi gumawa ako ng TikTok video, gumawa din ako ng IG Reels. So follow nyo ako. Ayan yung mga social media accounts ko. Masakit pala sa tenga kapag walang ganito. So yun lang. Gusto ko lang kayo bigyan ng detailed information para in case na kapag magpupunta kayo dito, alam nyo na kapag walang ganito, masakit sa tenga talaga. Talagang yung tenga nyo lalamig ng super. Then kailangan nyo ng ganito. Like, kailangan nyo talaga ng mga gears. Meron akong gloves, pero hindi ko siya sinusuot kasi hindi ko mahipo yung camera ko. Ano siya, may pang touch naman siya. May mga ganun kasing gloves. May gloves na may pang touchscreen at wala. May ganun yung akin, kaya lang hindi ko pa rin talaga siya matouch. Might as well, wag ka na lang muna isuot. Hindi pa naman nangiinig yung kamay ko. And natutuwa ako, tignan nyo You can be here very healthy. In a very healthy way. Diba? Nakakatuwa. So, tinitingnan nga ako ng mga nasa lobby kasi yung nasa likod ko. Nasa likod nyo, rather, is lobby to ng hotel namin. So, bakit? I'm living my dream. Gusto ko talagang mag-snow. So, hayaan nyo mag-video-video ako dito. Kanina pa kasi tumatalon-talon guys dito talaga talon ako ng talon. Panoorin nyo na lang sa TikTok. For sure, mas unang ma-upload nyo sa TikTok kaysa dito. And yun lang, it's already 9:28 AM and ganito na yung itsura. And hanggang ngayon hindi pa rin ako umaalis kasi nakakatuwa talaga. Wait lang, hahawak ako ng snow, magra-right ako doon, okay? So, nanginginig ako. Whew! Ay nako, napakalamig. Meron ba ditong ichiran? Parang gusto ko mag-ichiran muna. Gusto ko muna mainitan yung katawan ko. Okay, so tapos na muna ang snowfall encounter natin kasi matagal pa natin ma-experience dito yan since 6 days tayo dito. So let's go na dun sa Sapporo Clock Tower. Yun ang ating unang itinerary for today. Nakakatuwa. Yan, let's go. Grabe, covered ng snow yung mismong daan. Like kahapon wala yan eh. Ngayon covered na naman. May pagbagsak na mga snow, ang lala. Thank you Lord for this kind of opportunity. Ang saya! Yung pupuntahan nga natin is yung Sapporo Clock Tower. Pwede nyo i-research sa Google Maps kung paano yung puntahan. And since yung hotel naman natin super lapit lang talaga sa lahat dito sa Sapporo. Is walking distance lang. Hindi na natin need mag-bus. Actually may bus kaya lang kasi parang konting utot lang andun na agad. Ganong level. For example, kung gusto nyo yung merong magpapa-angel shot kayo, kahit nga dito lang tumayo kayo tapos magaganon kayo, okay lang eh. Napakadaming space yung pwedeng pagpicturean dito na may snow. Tuwa naman pala dito. Meron akong tinapakan, lumubog ako guys. Talagang lumubog ako, hindi ko na videohan. Biyo, tignan nyo, ang cinematic ng vibe. Like, yung pagbagsak ng snow. Though, hindi siya cinematic sa iba, but sa akin cinematic siya kasi, napapanood ko lang to kasi sa mga Netflix before. Gets nyo yun? Kinain na naman. Malapit na tayo sa Clock Tower. Doon yung sa side na yun guys. Diyan. After natin sa Clock Tower, pumunta muna tayo sa isang convenience store, Mapa Lawson, Family Mart, 7-Eleven, or etc. Bibili tayo ng heat pack. Kasi may time na nanginginig yung kamay ko, may time na hindi. On your feet. Ready now?
Ayan, taas. Alam niya, pasensya na. Puro snow ang papakita ko sa inyo. Kasi nabibigani talaga ako sa snow. Talaga na-amaze ako pasensya na talaga. Hey, we're here! Sapporo Clock Tower! Wow! Ano ba pwedeng makita dito? Pasukin natin. Check natin kung ano yung mga pwedeng makita sa loob. Meron ba tong entrance? So, may 1,000 yan agad to. Ayan, pumasok tayo dito sa loob. Ayan. As you can see, open siya ng 8:45 hanggang 17:10. Okay? So, yung adults is 200 yen. Tapos, 180 yen naman pagka adult group. Pagka 20 plus kayo pataas. Okay? Tapos, pagka children, high school students and below, student ID required, free. Okay? Pasok tayo. 200 yen lang naman. Wait. Paano? Pool? Okay. Person? 200 yen, please. Yeah. So, bumili tayo ng ticket. Ito ang ticket, 200 yen. Let's go explore this amazing place. So, kumuha tayo ng English something na guide. Oh, so madaming ruta. Sa route 1 muna tayo. Ganito mga gusto ko, guys. Yung mga about sa place na museum. Gusto ko nga siya, pero wala namang mga English. Puro mga naka-Japanese, guys. Dito naman sa mismong guide, hindi naman ito yun. So, visuals na lang titignan natin. And yan yung makikita niya dito. Actually, hindi ko din alam kung ano yung mga building na yan. Siguro sa Sapporo yan. Parang history ng clock tower. Ganon. Yan. Oh. Dito yung ipapanikan na mismong clock tower. Okay. I get it. Ayan. Tingnan nyo yung clock tower. Andyan tayo ngayon, guys. Pero ngayon, puro building na yan. Oh. Iba't ibang color, ng clock tower. Ano to, pa contest nila or paano? Feeling ko estudyante gumawa nito. Ganyan ako mag-collay before. Collay! Cute naman ito. Yan. Diba? Please go to second floor. Overhead caution. Punta tayo sa second floor since yun ang sabi sa sign. Wow! Para siyang church, guys. Ba't hindi siya church? Ano yung amoy dito? Amoy kahoy-kahoy na papel-papel. Parang, hindi ko ma-explain. Hindi siya yung kahoy na parang forest, kundi yung amoy ng library. Parang gano'n. Grabe. Narinig niyo pa ata na sinisipon na ako dito. Wow. Ay! Narinig niyo? Ang galing. Gumagalaw. Ganyan. Diba? Ang amazing. Ito, meron dito parang nagtuturo kung ano mga kaganapan dito. Tapos ito yung mismong clock something. Ayan. Ayan, tignan nyo. Ito yung itsura ng labas. So, yun lang. Yun lang yung makikita dito. So, binasa ko lang naman kung paano nag-work yung mechanism ng mismong clock tower and etc. Ganun lang. Alang other information na parang kunyari about history ng Sapporo, gano'n. Kundi mismong clock tower lang. Grabe, lumalakas yung snow. Yung snowfall, rather. Lumalakas siya. Tingnan natin. Ayan, guys. Nakikita nyo, ayan na yung mismong Sapporo TV Tower. Okay? So, pupunta tayo dyan. Actually, Odori Park talaga muna yung pinupuntahan ko. Pero nung nakita ko to, na napakalapit lang niya sa Sapporo Clock Tower. Search nyo na lang yung proximity nilang dalawa. Napakalapit lang nilang parehas. So, dito na muna tayo sa mismong TV Tower. Dadaanan niya, may Lawson, no? Punta na tayo doon. Bili tayo ng hit pack. Let's go. Ay, Diyos ko, muntik kang madulas. Ayan, ito yung daanan, for sure. May truck eh. Bili tayong hit pack. Ayan, Lawson, please, sana may hit pack. Please, please, please. Saan kaya dito? Magtanong na nga lang tayo. Excuse me. Do you have hit pack? Hit pack? Hit pack. Hit pack? Yeah. Thank you. Yeah. Yeah. Try ko nito, pero hindi ko siya alam gamitin. Buksan, tapos ano ba gagawin? Kasi nagpatulong ako kay ate kung paano makahanap nito. So, tinulungan niya ako, guys. Ayoko namang hindi ako bumili. Umalis pa siya dun sa mismong cashier counter, diba? So, ayan. Para for ano lang, for, alam niyo yun, yung meron akong binili, gano'n. Find out ko. Kasi yung mga nakikita ko sa mga YouTube, saka sa TikTok, parang maliit na ginagano lang sa kamay. So, I don't know. And ayan, guys, yung mismong tower na sinasabi ko sa inyo.
So, humanap tayo ng way kung paano magpunta dyan. Okay? May mga subway dito If ever, kung gusto nyo magpunta dyan sa tower na yan, ayan, Odori Station lang ang punta. Lakad na tayo. Ano yung Odori Park dito? Saan I mean? Tayo sa Sapporo TV Tower. Kaya lang, parang hindi maganda magpicture pagka masyadong malapit. Dapat medyo malayo. Hindi ako kinaiingatan ko ngayon. Yung mahulog ako sa isang snow na nun pala napakalalim. Gets nyo yun? Yun ang aking fear. I know na medyo impossible siya. Pero syempre, as a first timer, baka mamaya meron akong matapakan dito, tapos nung pala napakalalim nun, tapos bigla akong lumubog, tapos wala akong, sabi ko, help! Tapos walang kumuha ng help. Guys, ito yung Odori Park. Ayan, nakita ko sa Google Maps. Grabe, puting-puti. Paano ako magpupunta dyan? Doon. Okay, so magpipicture na muna ako dito kasi ang kaharap ng Odori Park is itong mismong tower. So picture muna tayo dito bago tayo magpunta doon. So may magjowang nagpipicture dito. So I assume pwede. Ang cool, bumabagsak ko. So may orasan doon. Time check, it's already, ayan pala orasan. Time check, it's already 10:22 AM. 20:39. Sapporo TV Tower. Okay, magpicture lang tayo one more. Then let's proceed na sa Odori Park. Ayan, bitikan nyo, lumulubog na yung mismong boots ko dito. So nararamdaman ko na din yung lamig kahit sa loob, kahit makapal yung medyas ko. Gets nyo yun? Nararamdaman ko na siya. Tayo. Takbo! Bawal pumasok, guys. Keep out nakalagay. Why kaya? Or tubig tong Odori Park na to. Kaya naka-keep out. I don't know. Hindi siya tubig. Ang ganda nga, Kaya lang sarado Hindi pwedeng magpunta. Fortunately, guys, X na ang Odori Park sa atin. Ayan, guys. Nandito ako ngayon sa kanto. Yeah. Like a corner siya na mismong street. Tapos, pwede kayo picture dito. Kita-kita sa mismong Sapporo TV Tower. Diba? Ang ganda! Ayan, as you can see, pwede kayo mag-picture dyan. At ngayon, ito yung mga pictures ko. Ayan, tang. Ayan ang mga pictures ko. So, yun lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo na meron ditong spot if ever. And hindi ko alam yung itsura niya kasi kapag ka-summer But maganda siya pagka winter. Okay, tama na muna tayo sa pictures. Kumain na muna tayo para tuloy-tuloy na tayo mamaya. Okay, let's go. Tignan nyo, papunta dun sa Ichiran kasi dun ko gusto kumain ng ating brunch. Actually, breakfast pa nga lang kasi anong oras pa lang? 8 o'clock pa lang. So, gusto kong dun kumain and dadaanan ko tong mga luxury items na to. Nadaanan ko na yung Rolex actually, hindi ko lang na-videohan. Ayun yung LV and yun lang pala. Yun lang pala yung mga luxury items dito. Ang ganda ng jacket pati ng bag. Ganda. So, mapasok tayo dito sa parang isang street na may cover na parang doon sa Osaka na napuntahan natin. So, ayan na. Dito pala tayo sa Sapporo Sanbangay Shopping Street. So, ito pala yun. Diba? Wala silang dito walang heater na effect talagang malamig. Yung mukha ko, Diyos ko Lord. Maninigas na ata. Kasi ganyan nadaanan kay Don Quixote dito. Pero hindi ko na muna yung pupuntahan. Pati yung mga ibang shopping stop. Kasama nga susunod na videos na lang. So kumain na muna tayo ngayon. Alam nyo, dito kayo mag-ingat sa ganyang klaseng snow. Yan yung mga madudulas. Yung pagka medyo mag-gray-gray na. Ako na yung Ichiran. Let's go! Actually, sabi ko sa inyo sa mga previous vlogs, hindi mo na ako kakain dito pagka nagkukuha ka na lang ako. Kaya lang guys, talagang parang nagkikrave ako ngayon sa Ichiran. Alam mo yung feeling na parang talagang gustong mo talaga. Ganong level. Alam ko madaming ibang ramen nandito pero dito muna tayo ngayon. And susunod na lang natin puntahan yung ramen alley here. Let's go! Cool. Yan. Ay, walang tao. Nakakatuwa naman. Feeling ko mas prioritize kasi dito yung mga ramen alley and etc. Push. Ayun yung itsura dito. Shop na ganyan. So, ganito pag-order. So, English, Ichiran Select 5. 1,620 yung ganon. Or ano pa ba ang maganda? Okay, dito tayo. Minsan lang naman tayo mag-Ichiran. Number 1 sa menu. Let's go. Na-add na pala. Ayan ang total. So, let's pay. Cash po. And let's insert the money. Ayan. So, yung sukle dito. Lalabas. Ayan. Yung bill na sukle, then yung coins. One only? Yeah. Hello, guys. Dito na lang own cubicle. Ayan, own. Sa wakas, natanggal ko din nasa tinga ko. Ngayon guys, order na tayo. And actually, yung pag-order dito, parang doon lang din sa pag-order sa Taiwan, saka sa Hong Kong. So, may ballpen sila dito. Then, sasagutan nyo dito sa order sheet kung ano yung klaseng ramen ang gusto nyo, kung anong preference. Kung medium ba yung mismo seasoning stock, strong richness niya, garlic, green onion, chashu,
original ba yung spicy or hindi, or whatsoever. Susugutan na natin. Papakita ko lang sa inyo yung preference ko lagi. So, sa seasoning stock, strong ako lagi. Then, extra richness. Tapos, one ako sa garlic, white onion, with mild and extra soft. Diba? Itong may bilog na to, ito yung mga recommendation nila. Pero kasi ayoko ng ganyan. Gusto ko mga todo. Ganon level. So, ito nga pala itsura na mismong specific area. So, ito, water to. So, yan. Kung gusto nyo ng tubig, ganyan. Unlimited yan. Then, ito, chopstick, wipes. Tapos, ito, extra sheet. Kung meron kayo orderin pa, para hindi na kayo magsalita. Kung kunyari, aalis kayo saglit. Ayan. I'm leaving my seat for a moment. Lalagay nyo lang dito yan kung ganon. Tapos ito, I don't know the ordering process. This one, it's noisy kapag ka naiingayan ka. Tapos itong huli, yung I'd like a kid's bowl and utensils. So since wala dun sa mga option yung spoon, kasi gusto ko may spoon, maglalagay ako ng ganito. Ayan, makikita niyo ba? Google Translate spoon. Wow, thank you! Ayan, thank you! Ayan yung itsura ng Ichiran Ramen. Oh my god, ang sarap niyan. Tapos ito, meron akong pa-refill. Tapos may egg. Thank you Lord so much. Thank you. Okay, tikman na natin ulit kahit alam naman na natin lasa nito. First taste, here sa Japan. Originally, dito. Kasi, natikman ko sa Taiwan at Hong Kong. Ang sarap, Diyos ko Lord. Ang sarap. Ang hinam na. Ang sarap talaga nung ganong option. Sobrang rich ng lasa. Kaya guys, if ever kung order kayo, kung hindi naman kayo masusuya sa super malinamnam, itodo nyo. So, masarap pa sa weather natin dito, di ba nga? Gusto super snow. Okay, na super soft din. Ayan, so ubus ko na. Ang sarap. Actually guys, hindi ko alam kung ako lang. Ako nakapunta ka na ng Japan. Ikaw na nanonood, yes, I'm talking to you. Actually, iba yung lasa ng Ichiran dito. Hindi ko ma-explain eh. Iba yung lasa ng Ichiran dito compared sa Ichiran sa Taiwan at sa Ichiran sa Hong Kong. Iba. Malinamnam dito, ba't hindi maalat na linamnam? The best. Ang hindi ko lang alam kung yung Ichiran ba dito sa Sapporo ay kalasa ng Ichiran sa Tokyo, Ichiran sa Osaka, o sa buong mundo pang ay buong Japan compared sa flagship nila, sa main nila, sa Fukuoka. Guys, comment down below. Kapag ka alam nyo, grabe yung chili powder, sumayad sa lalamunan ko. At like, to clean our hands after eating and before eating. Okay guys, so ngayon exploring ulit natin yung Sapporo City kasi dito muna tayo maglalagi talaga kasi tomorrow pa tayo aalis dito sa mismong area natin para maglibot sa ibang areas. So gumawa nga pala ako ng separate vlog about sa mga markets dito, I mean about sa mga bilihan, mga Don Quixote, mga bilihan ng mga luxury items. So sa separate video yun, ipanoorin nyo lang sa separate video sa susunod na episode ata yun o sa pangatlong episode itong Sapporo vlog natin. So ngayon ay pumunta muna tayo sa Starbucks kasi guys parang crave na crave talaga ako sa matcha. Alam niyo yung, di ba may mga kape kayo na ginagawa araw-araw na iniinom, ganyan. Ako naman sa matcha talagang adik na adik ako doon. Parang yun ang kape ko. Unfortunately, malapit lang sa atin yung Starbucks at ngayon isasama ko kayo doon. Mag-research lang kayo ng mabuti. Ayan, sa Google Maps, nakalagay dyan yung Starbucks and malapit lang sa Sapporo Station. Alam nyo, yung feeling ng lamig kapag gabi, mas malamig. Like, super lamig talaga. Kaya pala kahapon parang ginawa ko. Iba pala yung lamig pagkagabi at iba yung lamig kapag umaga kahit nag-i-snow. Ganyan, negative 5 degrees Celsius dito. And actually, alam nyo, kanina nag-12 yan. At alam nyo, ang nakakatawa dito sa Sapporo, hindi ganun ka-crowded. Sa Tokyo and Osaka, super crowded doon. Hindi ko lang alam sa Fukuoka at saka sa Nagoya area yung mga nearby places doon. Pero dito sa Sapporo, hindi ganun crowded. Kasi feeling ko, konti lang kasi nagpupunta dito. Parang wala ako nakikita ng Starbucks dito. Yung feeling ko kaya ang clear skin ng mga Japanese, I mean. Kasi laging nilalamig sila. Kaya yung pores nila sumasara. Ganun kaya. And dito, may Starbucks. Let's go. Doon muna tayo. Finally, Starbucks. Ay, ang crowded pala ng Starbucks dito, guys.
Di tulad sa iba, siguro dahil nga malamig. Bibilin ulit natin yung favorite nating matcha donut. Saka matcha latte. Pinag-iisipan ko pang hot or iced. Ayan yung mga available nila dito. So ito yung order natin, matcha cream donut. Yan, masarap yan. And this one? To go. One donut and one venti matcha latte. Yan. Iced. So ayan yung price, 870 yen. Ayan guys. Nakabili na tayo. And actually, tinugo ko na lang. Kasi wala akong maupuan. Ganon din pala yung culture sa Japan ng cafe. Yung tipong talagang lahat ng tao nandun din sa loob. And may mga nag-aaral, may mga nag-work, and whatsoever. Which is, ganon din naman sa atin sa Pilipinas. So, pabalik na muna tayo sa hotel natin. Kasi wala tayong maupuan dito. Hindi naman tayo pwede umupo dito sa labas, kundi manginginig naman akong masyado dito sa lamig. Kaya, pamaya-maya na lang, babalikan ko na lang ulit kayo pagka pupunta na tayo sa another place. Dito na muna tayo kumain. Kasi, anong available doon. So, if ever guys, bilhin nyo to. Sa lahat ng mga matcha lovers dyan, ano to, parang matcha cream donut. Ang pangalan niya, ang sarap talaga. Sarap. Meron siya nasa loob. Iba yung lasa ng mismong bread niya. Hindi lasang bread na bread lang eh. May kakaiba. So, tikman na natin to. This time, hindi ako upgrade ng milk. Usually kasi, ang milk ko lagi is oat milk. Ang sarap din pala kahit yung hindi nakaka-upgrade. Kaya parang may available. May space. Hindi siya puno. Sarap. Sarap talaga. Hello everyone! It's already evening. O, diba? Nagulat kayo. Ang bilis ng transition. Gabi na. Kasi bumalik ako ng room kanina at meron ako ng mga inasikasa sa aking laptop. At ngayon, pumunta na tayo sa Paseo Tower. So, hindi siya originally part doon sa itinerary ko dito sa vlog na to kasi Nijo Market dapat ang pupuntahan. Kaya lang, unfortunately, nagsasara siya ng 5 p.m. Bawal ako umalis ng 5 p.m. at may ginawa nga ako. So, ngayon, tara, let's go doon sa Paseo Tower, which is sa taas lang naman yun ng JR Station. And ang gagawin na lang natin is tumingin tayo ng mga shop doon kasi ang nabasa ko ay may mga luxury items doon and meron doon mga kainan. So doon na lang din tayo mag-dinner. At diba sabi ko nga sa inyo, malapit lang sa hotel natin ang train station. Let's go! Okay, so ngayon sinearch ko na sa Google Maps. Aabante lang tayo ng 2 street, then mag-ride tayo. Doon na yun, sa mismo tower. Grabe yung lamig ngayon guys. Actually, ibang-iba yung lamig kapag kagabi kaysa sa umaga. Kahit sabihin na nating mas mataas sa mga Google Maps yung degree Celsius kapag ka-umaga, pero mas malamig kapag kagabi. Guys, we're here sa JR Station. Diyan tayo galing ng first day natin dito sa Sapporo. At pumunta tayo doon sa Stellar Place. Ayan. Actually, hindi ko alam kung ito yung Paseo Tower kasi ito yung nakaturo doon sa Google Maps. But, yan yung mall na tinutukoy ko. Let's go. Lord, napakalamig talaga. Ay, nako. Okay, so let's enter muna dito sa JR Tower. Bargain. Stellar Place Center pala talaga guys yung tinutukoy ko. Sorry, I stand corrected. Hindi pala yung Paseo Tower. Ito itsura, oh. Ito itsura ng floor dito. Ayan, may Starbucks dyan. Parang plain mall lang. And hindi ko alam yung mga brand or talagang hindi ko lang alam. Tulad dito, Iyan na ba ito? Tapos itong isa ay Tomorrowland. Tignan natin yung directory. Dining nila 6th floor. Tapos may sinihan. Sige, dito muna tayo sa ABC Mart kasi ano siya, 5th floor. Tapos mga street style na damit. Okay, let's go. So, ayan guys, sa ABC Mart, Grand Stage. Bilihan ng sapatos. And actually, New Balance lang naman lagi ang tinitingnan kong brand. Ayan, tingnan yung mga price dito. 14,800. Tapos, itong mga Nike. Ngayon, tara na lang magpunta tayo sa 6th floor kasi meron dito ng dining area. Kung wala akong magustuhan doon, siguro sa Family Mart or Lawson na lang tayo. Bumili ng mga konting food and kainin na natin sa ating hotel. Kasi so far, inuubos ko na lang kasi malapit dito sa Sapporo Station ng mga destinations dahil sa mga susunod na araw, iba't ibang lugar na talaga pupuntahan natin. So, medyo naubos ko na siya and yun lang naman ang mga makikita dito sa mismong Sapporo Station na paligid. So, as you can see, ito yung mga pwede nyo kainin dito. Actually, di ko maintindihan yung mga name kasi wala namang pangalan na maintindihan natin. Parang ito lang inagusan ko. Ayun, katsudon. Kaya lang kakatsudon ko lang. Siguro dito tayo. Number 12. Hanapin natin number 12. Ito pala mismo, oh. Fuminoki. Fuminoki yung name. Yan. Ayun guys, medyo mahaba eh. Yung pila. Pero mura lang siya. 1,012. Yan lang. Mura lang. At dito sa baba, ayan, as you can see, 1,452. Yan, meron ng burger patty.
Siguro sa mga susunod na araw na lang. Mga ibang kainan. And parang hindi ko naman type yung mga ibang kainan dito, to be honest. Yun lang yung mga makikita natin. Feeling ko doon na lang tayo sa place na kung saan pinagmula natin kanina, which is sa mga convenience store na lang tayo kumain. Okay, so maghanap na tayo. Finding Family Mart and Lawson. Let's go! Ayan, so bumili ko ng Famichiki, bumili ko ng onigiri, at itong yung parang flan nila. At meron akong binili dito na tasty salted fried chicken and itong milk tea nila actually. And pati itong Alfort. Ayan, itong Alfort. Bumili din ako niyan. Plus guys, ang kakainin ko lang dito muna is itong dalawa. Kasi hindi ko kaya kainin lahat ng isang upuan. So ilalagay ko muna sa rep yung mga yan. And meron namang microwave dito sa mismong hotel. So let's go! Guys, ang sarap nitong Famichiki. Ang sarap. First time ko kumain ito. Ang sarap. Itong tuya mayonnaise na onigiri na favorite ko. Ito yung favorite kong flavor dito sa Family Mart. Tuna mayonnaise. If ever kapag pupunta kayo, pwede nyo tikman ito. Ang sarap. 144 yen siya. So, ang pagbubukas nito, una muna dito guys sa harap. Ayan. Punitin nyo. Ang sarap. Ang sarap. Favorite ko talaga to. Dami pang laman sa loob. Malasang malasa yung mayonnaise. Saka mismong tuna. Nakalimutan ko yung natikman ko nito. Medyo crunchy sa loob. Yun yung aalamin ko para bibida ko sa inyo kung anong flavor.